Salamat sa ating guro ng palatuntunan kay Consa Maingla Peña, Aka, Vincent. Of course, magandang umaga po sa inyo lahat. Siyempre ang ating mga panauhing pantangal na nagkaroon ng gampanin bilang nag-cut ng ating ribbon, ang ating mga konsihal na naririto, konsihal Alvin Danganan, Konsa Besi ng Bayan, Lucy Diego, ang ating goto ng bayan, ay goto. Kuminsan ay lugaw, kuminsan ay maraming putahe. Dagdagan mo lang ng itlog meron na itlog ngayon. Huwag kalahati Isang buo na. Okay, si Konsa Maureen Torres, ang aking inaanak, mabait na ngayon ito, si Cons Nino Torres. Ayan. Mabait na, hindi talaga namang mabait yan. Okay. So ang ating inaanak din si Robert, ang kanyang may bahay, si Banji, ang ating kaibigan na pinakamayaman ngayong konsihal dito sa bayan ng Kalumpit, Cons Agnes Pangan, at kung kayo, ang Toda po, libre siguro ngayon ang kanilang baka libre mo na, At siyempre ang ating senior councilor, ang anak ng Agila, ang si Consa Giorgio Pagdanganan, at sa aking kamag-anak, Tiyunga, ang tawag niya sa akin sapagkat si Deputy Commissioner, ang talagang middle name niyan ay Cristobal. So ako po ay Cristobal din, ang ating ginagalang na dating bukal, dating konsehal, dating SK, ang Commissioner Michael Cristobal Permin, ang kanyang magandang may bahay at mananatiling bukal dito sa lalawigan ng Bulacan. Tagkalikin po natin si Bukal Mina Permin. Ang akin pong kaibigan, kababata, bagamat ako'y mas matanda sa kanya, ay kami po ay magkasama even during our school days sa UST. Magkasama kami sa kasera, sa boarding house, ang si Architect Oscar Aduna del Rosario. Opo. At siyempre po sa ating may akda, author ng ating kung bakit nagkaroon ng katuparan ang pangarap, hindi lamang ng mga namumuno sa bayan, kung hindi pangarap ng buong Kalumpiteño, ang ating alkalde, Mayor Len Faustino. Kapiling din po natin ang ating mga kapitan na naririto. Hindi ko na po isa-isahin ang hanay ng ating mga namumuno sa mga barangay. Ang dating konsehal Real Vicente, SK John Santiago, sa ating Tiger Ladies. Nandiyan po, maagang-maaga, nandiriyan, kaya nakapag-picture taking na kami. Siyempre po yung Antoda, kung bakit nagkaroon tayo ng isang okasyon ngayon, sapagkat gano'n ang pagpahalaga ng ating butihing alkalde sa hanay ng mga tricycle drivers dito sa bayan ng Kalumpit. Alam po ninyo, hindi siguro isipin na mangyayari o magkakaroon ng katuparan ang isang napakagandang central terminal dito sa bayan ng Kalumpit. Gaya nga ng mga sinabi ng mga naunang nagsalita, dati nandun lang tayo kung saan-saan, nakikiparada, nagkalat, pero ngayon, sa pamamagitan ng inyong bagong tahanang ito, ang Central Terminal ay magkakaroon ng maginhawa at kaayusan ang ating mga tricycle drivers. Salamat sa ina ng ating bayan at sa palagay ko, imagine, hindi pa nga natatapos yung 3 taon, hindi pa natatapos yung isang term, 2.5 years, wala pa nga. Pero nagkaroon ng katuparan. Ang sinasabi nilang ito isang pangarap na mananatili lamang pangarap, pero hindi. Nagkaroon ng katuparan at ngayon nga ay naririto at napakaganda at tiyak na magiging maayos ang ating Central Terminal sapagkat iyan ay sinagawa at sinakatuparan ng ating butihing ina ng bayan, Mayor Len Faustino. Kaya't wala akong makitang dahilan para hindi pa bigyan siya
ng 2 term pa. Yan. Hindi po ba? Po, alam po ninyo, hindi lang ito sinasabi, ito'y ginagawa. At iyan ay nakita natin ngayon. Maraming bumabatikos, keso ganito, nag-loan, ganit yan. Siyempre, ako man, kung magpapagawa ako ng bahay siguro, pwede akong mag-loan. Pero saan ginamit? Saan ginastos? Ito ba ay hindi gagawin kung hindi magkakaroon ng katuparan? Mangungutang pa tayo? Maglolong pa tayo? Pero nakita natin, eto yung niloan natin. Napakaganda. At masasabi ko, itong Central Terminal, pinakamaganda sa buong Pilipinas. Meron kahit yung SM, hindi naman ganito Central Terminal nila sa tricycle, di ba? Ito, dito lang sa isang bayan na pinakamatandang bayan sa lalawigan ng Bulacan. Kaya sabi ko, nung ginawa itong El Mercado de Kalumpit, ito ay resurrection. This is a resurrection of once upon a time, Kalumpit Market was. No? Sapagkat nung araw, lagi ko sinasabi, ang Kalumpit Market ang isa sa pinakasikat, pinakamalaki sa buong Pilipinas. Pagkat yun ay nasa aklat, nasa yung history na tayo pangalawa sa Divisoria. Pero nawala yun. Because of the changes na dati ang transportation natin ay sa pamamagitan ng ilog. Pero ngayon ay nandito tayo. Nakita natin ang pagbabangon ng bayan ng Kalumpit sa darating na panahon pa ay tunay na magkakaroon ng kaunlaran at makikilala hindi lamang sa lalawigan ng Bulacan o hindi sa buong Pilipinas. At nais ko rin batiin at congratulate yung former market master, si dating konsyal, dating vice mayor na aking naging katunggali. Ngayon ay kasama natin si Vice Mayor Boy Lim Ranyola. Boy Lim Ranyola yon, Lim Ranyola. Huwag ka na malilito, Maeng. Huwag ka na malilito. Tandaan mo yon. At siyempre, mga kapiling natin, ang mga teachers natin dito, yung ating mga mayor. Yung mga gwardiya sibil natin ay puro senior citizen. Pero matitikas, matitikas. Alam nyo, kanina, masasabi ko kung unang-unang dumating dito sinalubong na ako niyan. At nagsisaludo. Medyo paling pa yung pagsaludo. Siguro kailangan practice natin na pagsaludo. At kaya't maraming salamat sapagkat ako ay isa sa pinakamapalad na naglingkod sa bayan sapagkat masasabi ko na isa sa pinakamagaling na alkalde ng bayan Kalumpit, walang iba, si Mayor Lem Faustino. Ako po kasi, napakarami ko nang nasamahang mayor, no? Napakarami ko na rin nakasama mga konsyel. Isipin mo, si Bukal Michael, SK lang yan nun. Ako ang vice mayor. Ngayon ako na nagmamano dyan. Kasi nasa custom baka naman pwede. No? Kaya maraming salamat, especially sa hanay ng TODA sa pamunuan, ang ating mga kapulisan nandiyan din, ang mga teachers at sa inyong lahat. Ito ay isang pangarap na dapat natin ipagmalaki at ipagpatuloy natin ang pagmamahal sa ating bayan. Papakita lamang natin yan kung tayo ay magluluklok ng mga tamang mga pinuno sa ating bayan. At of course, atin din po kinikilala ang mga saint na narito at laging dumadalo sa ganitong malaking pagtipon. Si Ma'am